Magandang umaga at happy Sabbath sa inyo lahat, mga kapatid. Masaya po ako na makabalik po sa San Antonio Seventh-day Adventist Church. Binabalik-balikan ko po ang mga nakaraan. Nakita ko po yung puno dyan na dati maliit, ngayon malaki na kung saan niya po kami naglalaro kami mga kapatid. Paikot-ikot, nagkakabulan pag Sabado. Masaya po na makita ko ng mga kapatid natin dito na patuloy na naliligo sa ating Panginoon. Masaya at malakas sa kanilang pananampalataya. Tuloy po natin ang Panginoon sapagkat tayo ay nagkatipon-tipon sa oras na ito. Ibalik po natin ang pasalamat sa ating Panginoon. Nung nalaman ko po ng AY Department ng Seventh-day Adventist Church ay pupunta ng San Antonio, tuwa ako. Kasi po, ang original na destination po namin ay Bicol. Doon po sa Karamuan. Ngayon, tumawag sa akin si Brother Eddie at sabi niya, Pastor, hindi tayo tayo ng Karamuan. Sambales tayo. Saan? Sabi ko, sa Anuwangin? Oo. Sabi ko, sa San Antonio yun. So, tuwa po mga kapatid. Yun nga, nandito kami sa San Antonio sapagkat nag-retreat kami and at the same time, masaya kami na pagbisita po dito sa San Antonio Church. Naku, hindi po ako medyo makangiti kasi masakit po yung dalawang kong pisingin, dala po parang nasunog yata. Nasobrahan po sa enjoy kasi po sa Manila walang beach. Naku, pag umuulan po may dagat pero wala po yung katulad dito na may tunay na dagat at yun po yung na-enjoy namin. Kala ko nga po kabisado ko po lahat sapagkat sabi ko sa kanila, ako bahala, alam ko yung church. Alam ko rin yan natin yun or yung pa rin hindi ko alam. Lumagpas po ako ng munisipyo, tinawagan ko ako ni Pastor Gonzales. Maglakad ka pabalik. Yun, nakita ko po yung bahay natin ni Lord. Sabi ko naman sa kanila, alam ko yung church. Nakaikot na po kami, hindi pa nakikita yung church. Yun po ay Wednesday night. Nagtanong pa kami, doon namin nakita yung church. Sabi ko, ay ito pala yun, dito pala. So, matagal na kasi pala mga kapatid. Kaya, ayun naman kahit marami na po siguro mga brain cells na nawala sa akin. Nalimutan ko na po yung ibang lugar dito. Pero masaya po ako. Like kung maglakad-lakad kami kahapon at kabisado ko na po ulit. Kunti ano lang, review ng lugar na alam ko na po ulit ang lugar na ito. So, masaya po kami. At sana po masaya din po kayo na nandito po kami ngayon. Nandito po kami para makapaglingkod po sa ating Panginoon sa inyo bilang mga kapatid natin sa pananampalataya. Ngayon po ang ating pag-aaralan mga kapatid ko ay napakahalaga sapagkat ito po ay may kinalaman sa ating relasyon sa ating Panginoon. Ito po ay may patungkol sa tinatawag na paglago sa ating Panginoon. Sa ating fundamental belief, meron po tayong bagong doktrina, di ba? Hindi na po actually bago sapagkat ito yung mga nakaraang taon pa na nitagdag sa ating 27 na ngayon po ay 28 fundamental belief na ito po ay may pinamagatang growing in Christ. Nabahamit po ng tinatawag na doktrina ng salvation, doctrine of salvation. So part ng doctrine of salvation ay growing in Christ. Bakit mga kapatid mahalaga ang paglago kay Kristo? Okay? Kinakailangan ba natin lumago kay Kristo mga kapatid? O tama na tayo maging isang Kristiyano sa ating buhay ngayon? Mahalaga ba na isang Kristiyano po ay nagkakaroon tinatawag ng maturity sa kanyang buhay? Ano po? Minsan mga kapatid kasi, isa po sa gusto ng ating Panginoon mga kapatid ay tayo po ay maging mature sa ating pananampalataya, yung tinatawag na maging mature tayo sa ating karasan bilang Kristiyano. Hindi tayo manatili mga sanggol, hindi tayo ilalago sa ating pananampalataya. Ito po ang goal ng ating Panginoon. Kung bakit sinasabi niya na imposible sa isang Kristiyano na lumago maliban na siya po ay nakay Kristo. So paglago mga kapatid, ay hindi natin kaya mag-isa. Ito ay mangyayari lamang kung ang ating Panginoon ay kasama natin sa ating buhay. Bigyan po kayo isang illustration mga kapatid. Lahat po tayo pinanganak, hindi ba? Okay, hindi naman tayo sinunod na lang bigla. Lahat po tayo ay pinanganak. Isa po sa mga masayang mga tao na panahon na tayo pinanganak ay ang ating mga magulang. Sobrang saya nila na mga po ay pinanganak. Ang pinakamasaya yung aking mga. Okay, pagkapanganak ko daw, dinala daw ako sa nursery ko tawag doon. Okay, kasi hindi ako nursery. Tama ba dahil? Nursery. At nung dinala ako doon, pumunta yung father ko. Sabi niya, saan ba dito si Jeanette? Ang dami. Sabi niya, saan dito yung anak ko? Kung bakit ba yung madapot ko, baka matulad sa pelikula na papalit-palit ng mga anak. So sabi niya, saan ba dito si Jeanette?
Masaya siya, excited siya na makita yung kanyang anak. Ako hindi ba alam excited ako. Kasi hindi ako musmus nun. Basta siya excited na lang ko. So, nakita niya ako sa madaling sabi, very proud ng aking ama. Pero palagi niyo ba mga kapatid ko, mananatili siyang masaya kung yung kanyang anak na si Junel ay mananatiling sanggol sa mahabang taon, sa mahabang panahon. Kunwari, dumating na yung 10 years, sanggol pa rin ako. Matutuwa kayo ang aking ama? O 10 taon na hindi pa rin ako naglalakad, matutuwa ba ang aking ama? O kaya 10 taon na, wala pa rin buhok. Matutuwa kaya ang aking ama? Of course, hindi mga kapatid. Kasi isang kaligayahan ng ama, isang kaligayahan ng mga magulang na makita ang kanilang anak na ipinanganak na mayroong development o yung tinatawag na maturity sa kanyang buhay. Kaya yung unang step ko nga, tuwan-tuwa sila na makita yung unang hakbang ko. Masaya sila na marinig yung unang mama at papa. Masaya sila na yung unang kain ko ng lugaw. Ano yung kanin kasi mahilag lang kayo. Ng lugaw. Masaya sila na makita na una ko magsalita. Masaya ako sa magulang na may makita ang development sa kanya anak. Ganun din ang ating Panginoon mga kapatid. Masaya Panginoon ng tayo pinanganak spiritually. Diba? Ang isang kalangitan ay nagsasaya sa isang kaluluwa na tumanggap sa ating Panginoon. Masaya sila mga kapatid. Masaya ang kalangitan. Higit sa lahat ang ating Panginoon. Pero mas magiging masaya ang Panginoon mga kapatid ko kung makikita niya na sa ating kapanganakan ay mayroong paglago sa ating spiritual na buhay. Sapagkat kung hindi naman siya magagaling mga kapatid. Pero makikita natin ang kalungkutan ng ating Panginoon. Na nakita niya ang kanyang anak na sa kabila na siya ipinanganak ay hindi ko makita yung tinatawag na paglago sa kanyang buhay. Ang tanong mga kapatid ngayon, paano tayo lalago kay Kristo? Yan ang madalas natin sinasabi, paano tayo lalago kay Kristo? Physically, pwede. Maraming paraan. Kung pag-usapan ay physical na aspeto ng buhay, kumain lang tayo ng mga pagkain na rich in protein, o kaya mga carbohydrates, talang yung ating katawan. Ano ba yung go food? Ano ba yan? Carbohydrates ba yan? Dahil no? Carbo, no? Go foods? Ay yung mga grow. Protein. Tapos yung grow, mga fruit and vegetables. Okay? So sa ganung paraan, physically, magiging mature tayo. Napakadali, di ba? Pero kung pag-usapan ng spiritual mga kapatid, paano? Sana yung spiritual na aspect gano'n na sana katulad sa physical. Kakaunan tayo, ilalago na tayo. Kasi mga kapatid, iba. Iba ang paglago sa physical aspecto, iba rin ang paglago sa spiritual na aspect. Sa physical aspect mga kapatid, makikita natin parang add-ons. Kinakailangan may intake tayo, intake para tayo ay lumago. Sa spiritual aspect mga kapatid, baligtad. Kinakailangan may isang sakripisyo tayo bago tayo lumago. At sa mga kapatid, ang paglago ay nag-uumpisa sa pamamagitan ng kamatayan. At meron tayong dalawang kamatayan na pag-aaralan ngayon kung paano lalago ang isang Kristiyano. Ito ang kamatayan ng ating Panginoon at ang kamatayan ng sarili. Okay? So, ano po ang dalawang mahalagang bagay mga kapatid para ang isang Kristiyano ay lumago? Kamatayan ni Kristo at kamatayan ng sarili. Yung death of Jesus Christ and yung death ng aking sarili mga kapatid. So yung dalawang importanteng kamatayan na dapat maranasan ng isang Kristiyano para siya yung lumago. Bakit kamatayan ng isang mga kapatid? Ano bang meron sa kamatayan ni Kristo? Okay? Imposibleng lumago ang isang tao mga kapatid kung hindi siya ma-justify ng ating Panginoon. Diba? Without the shedding of blood, there is no remission for sin. Without the cross mga kapatid, there is no forgiveness of our sin. Kung walang cross, manatili tayo alipin ng kasalanan. Manatili tayo sa penalty ng death. For the wages of sin is death. Kung walang ang Panginoon, wala si Kristo at walang kanyang kamatayan, manatili tayo alipin po ng kaaway. Imposibleng lumago sa isang Kristiyano kung siya po ay manatili sa pagiging alipin ng kasalanan. Hindi ba mga kapatid? Parang ganito yan, parang yung buto itinanim mo na tinakpan mo ng bato. Paano yung lalago? Pag ganun mo, bonsai. Hindi pa yata yung bonsai, di ba? Pinipigilan. So, imposible sa isang Kristiyano na lumago kung siya'y nasa alipin ng kasalanan. So, kinakailangan makawala muna tayo sa pagiging alipin ng kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon. So, mga kapatid, kamatayan ng ating Panginoon, siya naging dahilan para tayo ay mapalaya
sa pag-ialipin po ng kasalanan. At ngayon, kapag nangyari po mga kapatid ko na tayo po'y mapalaya sa kasalanan, ito na yung panahon na tayo po ay pinakailangang mamatay naman sa ating sarili. Meron tayong kakayahan sa tulong ng Banal na Espiritu. Ito sinasabi sa Galatians chapter 2 verse 20, na I've been crucified with Christ, therefore I no longer live. Jesus Christ now lives in me. And the life that now I live is the life through Jesus Christ. Yung buhay na yung pinabuhay ko ngayon, ay hindi na yung buhay ko, kundi yung buhay na ng aking Panginoon. Sabi doon, I've been crucified with Christ. Nakita pa rin natin yung cross din mga kapatid. Unless namatay si Kristo sa cross, unless namatay ang aking sarili din sa cross, din lamang po ako makapabuhay ng bagong buhay. Kung sino na kay Kristo siya tinatawag na bagong, yun na lang. So mga kapatid, kinakailangan mamatay ang sarili. Ito yung tinatawag na self, ay yung self-denial. Ano ba yung meron tayo before natanggapin si Jesus Christ? That is yung old self natin. Yan mga kapatid, dapat mamatay. And ano yung old self? Kagapit pinag-aralan natin na isa sa mga matinding bahagi ng lumang pagkatao natin ay lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Those are part of the old self, yung lumang pagkatao. Samantalang tayo ay bago ng mga kapatid, ang tinitingnan natin ay mga spiritual na buhay. Isa po sa mga salita na hindi ko malimutan na sinabi ni Pastor Coco Sr. Ano po? May dalawang kapanganakan ng tao. Okay? Alam ko na rin yan eh. I-record ko lang. Okay? Biological birth sa spiritual birth. Biological birth mga kapatid, ang tungo natin o yung ating sinusundan ay ang kasalanan. Okay? Ang spiritual birth mga kapatid, nang tayo ay na kay Kristo, hindi na kasalanan ang tinatawag natin, kundi sino na? Ang ating Panginoon mga kapatid. So dito, paano mangyayari mga kapatid kung na tayo ay makakalakas sa ating Panginoon unless na mamatay po yung luma nating pagkatao? May sinasabi nga sa tinatawag na spiritual adultery. Kala ko yung adultery lang ay yung kung ano yung against sa ating batas. Meron din parang tinatawag na spiritual adultery. Ano yung spiritual adultery? Diba sinasabi sa Bible na you cannot serve two masters at the same time? Ang spiritual adultery mga kapatid eh, namatay ka na sa iyong sarili, tinagap mo si Kristo bilang personal na tagapagligtas, and then unti-unti yung lumang pagkatao ay nabubuhay. At nung siya nabuhay, ikaw naman ay unti-unti bumabalik sa Kanya habang nandun ka naman sa ating Panginoon, which is very impossible mga kapatid, na pwede kang maglingkod sa dalawang Diyos, ang sarili mo at ang Panginoon. So you have to ano po, i-deny mo yung isa, and that is yung old self natin. Okay? At ang paglilingkod sa ating Panginoon mga kapatid is denial ng ating sarili. Sa Roma mga kapatid, diba? Sabi doon, ang reasonable act of service is to present your body as living sacrifice, holy and acceptable to God. Sabi ng ating Panginoon. That is an act of worship, an act of service na ibigay natin sa ating Panginoon. Sa mga kapatid, kinakailangan mamatay ang ating sarili. Ang luma natin pagkatao, para ang bagong buhay na kay Kristo ay ano po, may pamuhay natin at di lang magpapalago sa akin. Sino po mahilig magpaling mga kapatid? Nung ako po ay nasa AUP, meron po kaming food production. Kasi nakaranas na food pro. Doon po, ang aking tinanim ay radish sapagkat madali po siyang lumaki. Okay? Ang problema lang, hindi lang ko yung radish ko, bakit ang papaya? So sabi nung aking lagyan mo ng abuno, mga pataba. Sumilya ko siya ng pataba. Ang paglagay ko ng pataba ay mismo nasa tangkay. So yun sila. Tinabukas, nakita ko yung mga radish ko na kayo kong lahat. Patay lahat sila. Yung palang mali yung aking paglagay. Dapat meron pa ng space. Kasi ganoon daw ay space para umaba mga kapatid. Bakit na nabanggit yun? Sa mga nag-ahalaman mga kapatid, ang isang halaman ay lalago, maliba na siya itri at ipitri. Hindi ba? Magkakaroon ng bagong bunga o dahon na isang puno kung siya ititrim. Yung malunggay nga namin sa bahay, kalula kasi kaulam eh. Pero pag pinutol mo, meron dalawa na naman. Yung bukod sa isa, pag pinutol mo may dalawa. Pag pinutol mo isa, meron naman tatlo. Ano yung sabihin ng mga kapatid? Maliban lang na tayo po ay ang tawag dito, maliban lang na tayo ay
sa buhay natin bilang Kristiyano. At ano yung ititrip ng ating Panginoon mga kapatid? Ano yung ititrip sa atin? Yung mga kasalanan. Minsan masakit. Kung siguro kung puno lang ako at ititrip ako, magsasalita ako, sabi ko, aray, dahan-dahan lang. Pero hindi nasasaktan ang puno eh. Pero alam ko, nasasaktan sila. Ganito mga kapatid, minsan masakit na itrip ang mga kasalanan. Pero kinakailangan para tayo lumago. Hindi po ba? Minsan masakit. Sapagkat ang mga kasalanan minsan ay naging bahagi na po ng ating buhay. Okay, yung mga tinatawag na mga darling sins na dapat isakrifice natin Panginoon. Minsan nakadikit na sa atin na pag tinanggal ang pasakit. Pero kinakailangan mga kapatid para tayo ay lumago sa ating buhay na Kristiyano. So pag mangyari yung dalawang kamatayan na yun, yung tanggapin natin si Kristo bilang ating Diyos at ang kanyang kamatayan, na tayo naman ay inaringalan sa mga ginambiyaya mga kapatid. At yung kamatayan sa ating sarili na hindi na yung lumang pagkatao mabubuhay, kundi yung bagong tao sa pamagitan ni Kristo. Ako'y naniniwala mga kapatid na magkakaroon din ang tawag ng paglago sa atin. Diba? Isa sa mga problema natin mga kapatid ay paano ko lalago? Natanong niyo na ba yan mga kapatid? Ako natanong ko na po sa aking sarili yan. Panginoon, paano ko lalago? Parang tagal-tagal ko na sa pananampalataya, pero feeling ko, hindi pa na ako lumalago. Natanong yung mga kapatid na nabasa ko itong tatawag na growing Christ. At yun pa na, kailangan mamatay ang aking gulong pagkatao. Para ako'y lumago. At tanggapin ko ang kamatayan at sakripisyo ng aking Panginoon bilang pag-aari ganap sa aking buhay. Yun lang mangyayari mga kapatid paglago. At kung mangyayari may mga bunga mga kapatid. May mga bunga o manifestation. Paano mo malalaman na ikaw ay lumago? Ang isang puno mga kapatid, especially mangga, paano mo malalaman na siya ay lumago? Siyempre tumaas. Kung hindi siya tumaas, hindi siya lumago. O kaya nagbunga, isa yan sa pinakamahalaga, mayroong bunga. Pag nagbunga siya, ibig sabihin, talagang mature na yung puno na bulaklak. Isa yan sa mga nakikita manifestation ng isang puno ay mature na. Sa isang Kristiyano, ano mga manifestation? Na makikita mo na siya ay lumalago sa kanyang buhay. Tanda natin mga kapatid, at paglago ay hindi isang mata, lumago ka na. Hindi mo pwede sabihin bukas, honest, faithful Christian ako. Hindi mga kapatid. Ang paglago ay progressive. No? Habang na-impression ka sa ating Panginoon na paglago kang kapatid, ayan, parang halaman na unti-unti kang lumalaki hanggang maging mature na Christian mga kapatid. Ano ang mga manifestation ng paglago sa ating Panginoon mga kapatid? Okay? Sa Galatians chapter 5, verse 22. Ano yun? Sa uli ng mga kapatid. Isa yun sa mga bunga. Life of spirit mga kapatid. Yung buhay ng spirito sa tao, kapag yan ay nakita mga kapatid, yan ay nangangahulugan ng tao ay lumalago. Pag sinabi yung buhay ng spirito, ito yung makikita sa kanya yung bunga ng banal na Espiritu. What is the fruit of the Spirit? The fruit of the Spirit is love. Na kapag makita ang pag-ibig sa tao mga kapatid ko, yun ang mga lugar na siya ay lumalago. Ang pag-ibig mga kapatid ay napakalawak. Hindi lamang walang pinipili ang pag-ibig. Hindi lang sa isang bahagi ng buhay na yan. Hindi lang sa isang bahagi ng buhay na yan. Hindi lang sa partikulo ng tao o sa grupo ng mga tao. Kundi ang pag-ibig ay napakalawak mga kapatid na maging kaaway natin pala ay dapat natin ibigin. So sinasabi dito mga kapatid na isang bunga na dapat makita sa atin ay ang pag-ibig. At ang pag-ibig na ito mga kapatid ko ay ang pag-ibig ng Diyos na itinatanim sa puso at kaisipan ng tao kapag siya po ay convertido o transform sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At ang pag-ibig na yan ay magbubunga pa rin ng mga fruits. Ano yun? Kapag may love siya, meron siyang joy. Meron pa siyang patience. Long suffering. Kindness, no weakness. At marami pang iba. Kasi mga kapatid, before ang 22 ang 21, makikita niyo, mababasa niyo, yun yung buhay na wala naman ang Espiritu. Ano yung buhay na wala ang Espiritu? Idolatry, di ba? Kung ano ng mga kasalanan, mga bisyo at dyan. Yun yung buhay na walang Espiritu. Kaya yung nasa Espiritu mga kapatid, nagbubunga. So ito is sa mga manifestation na dapat makita mga kapatid na tayo po ay nagbubunga sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At ang pinakamahalaga makita ang bunga mga kapatid sa atin ay ang pag-ibig ng Diyos. Okay? Pag-ibig ng ating Panginoon. Yan kasi ang naging motivation ng ating Panginoon kung bakit nilingin yung buhay niya. Sa John chapter 3 verse 16, diba? Maganda sa ng Lord that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Sa 1 John chapter 3 verse 16, He
He laid down His life for His friend. And sino yung friend niya? Tayo mga kapatid. That is because of His love for His children. Okay? Pag-ibig mga kapatid. So dapat makita sa atin yung buhay ng Espiritu. Hindi lang tayo basta religious, kundi tayo mga spiritual na tao. Kasi pag ang religious na tao mga kapatid, pero siya hindi mag-spiritual. Paano nangyari yun? Okay? Ano ba ang ibig sabihin ng religious na tao? Pag religious na tao, natin ka ng Sabbath, ng Wednesday, Fridays, pero ang buhay mo wala kay Kristo. Sa isang aspeto, religious ka lang. Pero spiritual na tao, mga kapatid, ang bunga ng pagiging spiritual na tao ay yung tinatawag na religiosity. Pero religiosity, mga kapatid, ay hindi nagbubunga ng tinatawag na spirituality. Sapagkat ang spirituality ay makukuha ko lang sa pamamagitan ng iyong relasyon sa aking Panginoon. So, ang pinakamahalaga mga kapatid ay hindi yung pag-religyoso mo, kundi yung pag-spiritual ng tao sapagkat kung ito ay spiritual sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, yan ang magbubunga ng pagiging religyoso mo tao. Okay? So, magbunga tayo mga kapatid sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. So, after the life spirit, ano pa? Ano pa mga bunga? Life of study. Okay? Buhay na mapag-aral. Ano yung pag-aaral ng mga kapatid? Of course, yung salita ng ating Panginoon. Diba sabi ng ating Panginoon sa John chapter 5, verse 39, You seek the scripture for in them you think you have eternal life, which testify of me. Parang dito nireview niya mga Pharisees. Sabi niya dito, sinasalisip niyo ba ang mga nakasulatan para magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan? Ang gusto sabi ng ating Panginoon ganito, hindi. Sinasalisip niya ang mga nakasulatan na siya nagpapatotoo sa akin. So bakit natin sasalisip niya ang mga nakasulatan? In order for us to have the eternal life, mga kapatid, no. For us to know Jesus Christ more. Para mas lubos natin makilala ang ating Panginoon. Kapag lagi natin pag-aaral sa salita ng Diyos, mas lalo tayo mapapalapit sa offer ng banal na kasulatan ng mga ibang ating Panginoon. Di ba sa mga kabilataan? Sino pong binata dito? Tas na kamay. Okay, wala pong binata. Sorry po. Nagya kayo di ba pag nagpapadala kayo ng love letter? Aminin niyo na, nagpapadala kayo. Kapag, wala pa, sa text na ngayon, text na, gawin natin modern. O Facebook, kapag nagpapadala kayo ng message sa text o message sa Facebook, kapag binabasa niya na nakatanggap na babae, okay? No? Ang dami sila lang. Kapag nabasa niyo mga kababaihan, ano nararamdaman niyo? Napapalayo ba kayo, napapalapit? Napapalayo daw. Hindi. Imposible yan eh. Napapalapit. Di ba? The more na binabasa niyo mga messages nila, the more na napapalapit kayo doon sa sender. Minsan ako po ay umuwi ng bahay. Pagod na pagod ako. Gusto ko umiga. Pagpasok sa kwarto ko, ikatabi na yung kwarto na may sa aking kwarto ng mother ko. Yung patatahilig, hindi ko. Pagkaya ko yung mama ko nakain dyan, tapos may binabasa. Di, nagkakatakot ng konti. Nakita ko mga love letters. Sabi ko, mga 1970s pa yan, ano na yung mga kaped. Oo, anak, binabasa ko. Kasi ito yung paraan para lalong, maging matamis ulit yung pag-ibig sa isa't isa. Mga kapatid, mga kabataan, the more na binabasa natin ang salita ng Diyos, the more na na-inlove tayo sa ating Panginoon. So, kinakailangan natin pag-aaral sa salita ng Diyos. Minsan naglalagay ang pag-ibig natin. Bakit? Kasi hindi nga natin binabasa yung love letter eh. Okay? Basahin natin mga kapatid ang salita ng Diyos, araw-araw, para mas mapalapit tayo sa ating Panginoon. Isa pa, bakit kinakailangan natin basahin ang salita ng Diyos? Sapagkat ito, ang paraan ng Panginoon para magprotektahan tayo sa palawa ng mga kasalanan. Para mga reminders ito na no jaywalking. Okay? No diving. Masabi sa anawangin, huwag pabaya, biglang lumalalim. Kasi yung mga ganun po yung dagat doon. So, mag-ingat, biglang lumalalim. Mga reminders. Kung wala yun, siguro marami ang nalunod. Kasi hindi nga nila alam ang salita ng Diyos, kaya dapat pag-aralan. Those are reminders mga kapatid. God knows that we're in the sinful world, corrupt world mga kapatid. And the only thing we can survive mga kapatid is only through the Word of God. Reminders. Sabi nga sa Psalm 9:5, Thy word is a lamp unto my feet and a lamp unto my path. Sabi naman. So, I love study. So, mali natin basa ng Bible mga kapatid everyday. Hindi yung mga basta idle time ka. Yung mga idle time, pag walang ginagawa, ay, bawasan mo na ako ng Bible. Kaya pag hindi pa ako nasok, bawasan mo ng Bible. Naging tranquilizer na natin ng Bible. No? Hindi mga kapatid, basahin natin ang banal na kasulatan
doon sa tamang panahon na dapat siyang basahin. Okay? Na kung saan, dapat na, regular eh. Kung paano sabi nga ni Job, mas pinahalagan ko ang salita ng Diyos kaysa ang pang-araw-araw pagkain. Kung sinabing pagpapahalaga, hindi naman ibig sabihin hindi ko makain si Job ng pagkain. Ibig sabihin, kung gaano ka-importante ang pagkain, yung physical food, same with the spiritual food ang salita ng ating Panginoon. So, a life of spirit, a life of study. Number 3, isa sa mga manifestation, a life of prayer. Sino po na nalalangin sa inyo mga kapatid? 3 times a day, o 3 times a day, o more than 3 times a day. Okay, sa umaga, pag-ising, sa pagkain, lunch, supper, sa pagtulog. Ganun lang ba mga kapatid? Sabi sa Colossians chapter 2, verse 2, continue to pray. Di ba? May sinasabi na pray without ceasing. So dapat mga kapatid, continuous pa ng prayer. Bakit mahalagang panalangin mga kapatid? Because that is only the lifeline na nag-connect sa atin, sa ating Panginoon. Kapag maputo ng lifeline mga kapatid, parang sa luwangin walang signal. Nahirapan po kami makapag-communicate na miss namin ang mga mahal namin sa buhay. Pagdating dito, dalugan lang ang cellphone. Bakit? Walang signal doon eh. Ang hirap, di ba? Paano ka makapag-communicate? Paano tayo makapag-communicate sa ating Panginoon? Walang prayer mga kapatid. That's the only lifeline. O connecting link. Okay? Na nagpo-connect sa atin sa ating Panginoon kapag mawala yan. Imposible mag-survive tayo. Kasi mga kapatid, ang prayer is also the breath of the soul. Hindi natin yung mga kapatid. At yan po ang ginagawa ng kaaway ngayon. Na maging ang prayer life ng family at ang individual ay kanya pong inaatake. Di ba mga kapatid? Kapag inatake ng kaaway ang ating prayer habit mga kapatid ko, doon na mag-umpisa na tayo po ay mapalayo sa ating Panginoon. Ano paano niya inatake ang ating prayer life? Okay? Di ba dapat mahalaga na meron tayong mga family prayer or worship every day, in the evening, and in the morning. Pero paano yung mga kapatid nawawala? Maraming counterfeit si Satan. Okay? Andiyan ang dakilang magnanakaw daw. Television. Isa yan sa pwede gamitin ng kaaway para mawala ang ating prayer life. Kasi alam na kaaway na kapag mawala ang prayer life natin, maging isolated na tayo. At magiging mahina tayo. Magiging na rin tayo sa ating pananampalataya. Finally, makuha tayo. So, isa sa mga manifestation na tayo nalago ay dapat nakikita na tayo pumihinga. No? Nahinga at ang paghinga mga kapatid ay sa pagkita ng panalangin. Hindi lang yung nanalangin tayo sa pagtulog, kundi dapat nakita sa family na tayo nanalangin. Okay? As a church, nanalangin tayo. Yung grupo, no? Yung mayroon tayong family, yung weekly prayer meeting na may nabasa ko mga kapatid, yun ay isa sa mga paglalarawan na kung paano ang mga disciples noon ay request nila ang Holy Spirit through our prayer. Ang weekly prayer mga kapatid is also the time na tayo po yung magpapalik-palik as a church para hilingin po natin ang Banal na Espiritu. Yung po yung mga kapatid. So dapat hindi po mapuputol yung ating prayer life. Individually and corporately. Next mga kapatid. A life of worship, a life of spirit, a life of study, a life of worship. Ano po ang worship mga kapatid? Ano po ang worship? Ang worship mga kapatid, sabi nila, kasi pinag-define sa amin ng college yung worship, ang hirap pa na i-define yan. What is worship? Sabi ng kasama ko, Sir, worship is singing. Praising God, that is worship. Pero ang hirap na i-define, di ba? Ang worship ng mga kapatid is, ito yung definition isang author. Sabi niya, worship is giving God His worth. O bringing back, His worth. Binabalik natin yung kahalagahan ng Panginoon sa Kanya. Binibigay natin yung kahalagahan ng Diyos. Ang worship po daw, mga kapatid, sabi naman ni Rick Warren, ay ito yung bunga ng pag-ibig mo sa atin, Panginoon. Sabi niya, you are born to worship. Okay, sabi ni Rick Warren yun. Pero ano po worship mga kapatid? Ako yung wala na kapag tayo ay nalaga sa ating Kristiyano, isang paraan natin para ma-express ang kabutihan ng Diyos is to worship God. Di ba kapag ang isang anak nakapasa sa exam, ano gagawin ng tatay o nanay? Sinasabi mo niya,
Sinasabi ng tatay, sinasabi ng nanay at tatay, yung mga, ganun ba? Hindi, di ba gagawin? Ikaw congratulate at ipinag. Mamalaki. Very proud yung parents. Maghahanda pa yan. Okay? Kasi proud siya mga kapatid. Tayo as Christian, kung pag naramdaman natin yung karanasan natin sa ating Panginoon, wala tayong magawa kundi express ito sa pamamagitan ng worship. Okay? Yung may balik natin, yung kalawalatian, pasalamat sa ating Panginoon. So life of worship mga kapatid, huwag mawawala yan. Ano ba mga worship time natin? Not only during Wednesdays, Fridays, or Sabbath, magiging mga individual time natin mga kapatid natin worship, yung mga tinatawag personal devotion para sa ating Panginoon. No? So araw-araw dapat natin sinasamba ang ating Panginoon. Ano ba mga kapatid? Life of love and unity. Isa mga bunga, kagaya na sinabi ko yung bunga ng pag-ibig at nung pagkaka-isa. Ito pong saying, kaya isa po sa dahil bakit kami nag-repeat, is to form a team and not a group. Di ba? What is the difference between a group and a team? Okay, pero ba rin okay, ang group kasi mga kapatid, pag group ka, parang walang relasyon na nabubuo sa loob. And anytime pwedeng ma-disband ang isang grupo. But when you're a team, napanood ko ngayong Fireproof eh. Sino napanood ng Fireproof? Yeah, oh, wala pa rin yung asawa, narinig kayo. Fireproof your marriage. Sabi doon, husband and wife team. Okay? Pag sinabi team mga kapatid, mayroong relasyon yan. Ibig sabihin, sabi nga kagabi, yung ating ano, i-fit in natin ang mga limitation ng isa. Kung may mahina sa atin, susuportahan natin siya. Kung mahina siya, i-fit in natin yung limitation niya para siya maging malakas. So yun mga kapatid, tayo as a church, we're here, united in Christ, ready to fit in the limitations of an individual. Kung may mga kahilalan natin mga kapatid, we're here to i-fill yung mga limitations na yun. At hindi pa paralipin kung anong limitations meron po mga kapatid. At isa sa mga isa yan yung mga kapatid ko, sa manifestation na kahilalan sa ating Panginoon, lalo po, nagkakaisa tayo. In spirit, and in truth, nagkakaisa po ang mga Kristiyano. Okay? And the last mga kapatid ay yung ating lesson. Ano yun? Witnessing. Okay? Kapag tayo nalago kay Kristo mga kapatid, wala tayong magagawa kundi maging witness ng ating kapatid. Sabi ko kanina, witnessing ay hindi yung conditional. Na kapag tumanggap ka sa ating Panginoon, you can witness or not mga kapatid. Witnessing ay bunga ng paglago mo kay Kristo. Isang halimbawa, sino nakakakilala kay Andrew? Wala. Hindi si Andrew ha? Okay, si Andrew, yung nasa Bible. Andreas. Siya po ay kapatid ni Simon Peter. Yan. Pero kasi kahit hindi siya sikat mga kapatid, kasi 3 beses lang siya nabanggit sa Bible. So hindi siya sikat. Okay? So si Andrew po mga kapatid, siya po ng disipulo din ni Kristo. Disipulo rin siya ni Juan. Pero habang nagkabautismo si Juan, dumating si Kristo. At sabi ni Juan, look, the Lamb of God. Sabi ni Juan, pagkarinig ni Andrew sa kasama niya, umalis sila kay Juan at sumama kay Kristo. Walang paalam. Hindi nagpaano, parang iniwan na lang siya sabi nga pa, sa terminology ng mga kabataan, iniwan na lang sa ere. Pero kay Juan, okay lang yun. Kasi sabi niya, he must increase, I must decrease. Di ba yan sabi ni Juan? So, sumunod si Andrew. Tama nila habang nagpapunta siya sa ating Panginoon, sabi niya, Panginoon, saan ka nakatira? Ang Panginoon sabi niya, halika sumama kayo. Ang napakagandang lesson ng mga kapatid, ayaw lang makilala ni Andrew ang Panginoon by the road. Kasi di ba pag nakakilala tayo ng tao by the road, alam niyo ba natin information? Hindi, bisan, hi, what's your name? Kasi magkakaano na kayo, wala na. Pero kung kayo magkakakilala doon sa tirahan niya, lahat ng information, malalaman mo. Kaya sabi ni Andrew, Panginoon, saan ka nakatira? Sabi ng Panginoon, halika, sasabahan kita. Right after mga kapatid na makilala niya si
Kristo. Si Andrew, mga kapatid, ang ginawa niya. Anong ginawa ni Andrew? Tumakbo agad siya sa kanilang tahanan at hinanap si Pedro at sabi niya, Peter, I have found the Messiah. Pagkasabi ng mga kapatid, yung dalawa ay tumakbo pabalik kay Kristo kasi Pedro ay naging disipulo ng ating Panginoon. Palagay niyo yung karanasan ni Andrew ay conditional. O bunga yun ng karanasan niya kay Kristo kung bakit siya nag-witness kay Pedro. That is because of his relationship with Jesus Christ. Kung tayo po may malalim na relasyon sa Panginoon mga kapatid, kung tayo magawa, hindi natin kaya bigyan ang ating sarili kundi magsaksi para sa ating Panginoon. Diba? So ito mga kapatid na kinakailangan natin sa ating buhay. Bilang Kristiyano, tayo po lumago at ang paglago mga kapatid ay dapat mamatay ang ating lumang pagkatao, tanggapin natin si Kristo at mabuhay sa panalangin at sa pag-aaral sa Diyos at maging saksi ng ating pagkakamita. Ito po ang ating dalangin.